Amen. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid and friends on Facebook. Ganon din sa mga nanonood sa aking YouTube channel. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa privilege na ito na muli tayo ay makapag-aral, no? Magkakapagpatuloy sa ating pag-aaral. Remind ko lang that this topic is a very controversial. Ang kailangan lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nangangailangan ng bukas na kaisipan. Ang aking nakikita sa salita ng Diyos ay hindi ko pwedeng ipilit sa inyo. Ang tanging magagawa ko lamang ay ibahagi ko kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. But let me first share something before we go further to our main topic, which is tithing. So ito ay sa iba controversial, pero kung titignan natin ang banal na kasulatan ay of course yun pa rin ang dapat nating tignan. So pero bago tayo lumayo ay akin munang bibigyan pansin itong salitang conversion, yung conversion na pinaniniwalaan ng iba. Ito ay proseso na paulit-ulit sa isang tao o sa isang mananampalataya, at para sa kanila hindi ito kaagad o instant. Medyo pagpasensyaan na lang ninyo ang aking boses dahil sinipon ako at ang aking boses ngayon ay maganda, medyo So personally, I was saved in 1985, nang marinig ko ang ebanghelyo tungkol sa death and burial of our Lord Jesus Christ, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So hindi natin may kakahila, lahat ng relihiyong Kristiyano ay naniniwala sa ebanghelyong ito. Personally, una kong narinig ito sa aking mga magulang, actually bata pa kami, binabanggit na nila ito, dahil ang aking tatay is Borselista, So subalit hindi ito lumago sa kanilang kaunawaan, at alam ko the promise of God for them, it will await, pansamantala sila ay natutulog ngayon sa Good Shepherd, silang dalawa ng nanay ko, so nauna na silang na mahinga doon, hindi sila lumago sa kaunawaan, dahil hindi binigyan ng panahon ang salita ng Diyos upang aralin. That time, mayroong mga kapatid, si Pastor Meds and Brother Saldi.
ngayon nasa ibang bansa ang isa, na nagpaunawa sa akin tungkol sa kalagayan ng tao at kung paano ito maligtas. Then naging member ako ng isang simbahan, no? Under sa pangunguna ni Pastor Alex Castro, no? Si Ninong, ano? At ang church namin noon affiliated dito sa Fundamental Baptist Church sa pangunguna ni Pastor Gabino Tika. First time kong narinig ang 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ is a new creature. So ilang beses ba dapat mangyari sa isang tao upang siya ay maging ganap na bagong nilalang, no? Of course, minsan lamang, no? Ito ay mangyayari sa isang mananampalataya, hindi ito paulit-ulit, no? Minsan lamang mangyayari ito. Tandaan, pagkatapos na ang isang mananampalataya became new creature in Christ, siya ay naligtas. I-pass from death unto life. Ano bang ibig sabihin ng i-pass from death unto life? Ang ibig sabihin ng death ay return to the dust. Yun ang meaning. Kung babasahin natin mamaya yung ating cross reference, and ito ang kabayaran ng kasalanan. It is a wages of sin, no? Ayon sa Romans 6:23. Babasahin natin mamaya. Yung unto life, ito yung resurrection. Pag muling ang ating Panginoong Hesus, bubuhayin muli ang mga naunang namatay, ano? Kaya punta ka sa Good Shepherd, ang daming mga nakalibing doon, ano? But there will come a time na lahat na yan babangon, ano? So, hindi ayaw ko ma-preempt itong ating pag-aaral. So, basahin ko itong Genesis 3:19. In the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground. So, di ba, ang sabi na pag kinain nyo yung bunga ng halaman na nakakalam doon sa tama at mali, no? The good and evil, kayo ay mamamatay. That is death. Return to the ground, for out of it was thou taken, ano? For thus thou art, and unto dust shalt thou return. So babalik ang tao pag siya ay namatay, babalik yun sa alabok, ano? O sa lupa. Sa 6:23, isang malinaw na, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord, no? Pagkatapos na ikaw ay maligtas by simply believing the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, ikay ay napawalang sala, no? Sabi niya ron sa Romans chapter 5 verse 1, you are justified by faith. This is an absolute thing, no? Anong ibig sabihin? Ano kung ibig sabihin dito? Pag sinabi nating absolute thing, hindi na ito debatable, no? Debatable, no? Sure na yon, nandun na yon. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. So, ano na yon, ano? Absolute thing. Parehas ng tubig na nais mong pakuluin yung tubig. Pag umabot na sa 100 centigrade, kukulo na yan. So, absolute thing ang tawag doon. Pag gusto mo namang mag-yelo, no? Freezing point, aabot siya sa 0 centigrade. So, yun ang mga absolute thing. So, ang Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Wala tayong dapat pang alamin dito. Kung mayroon ka mang nakikitang pagkakaiba sa mga ibang verses na sa iyong pananaw nagkakaroon ng pagkakaiba, ito ay hindi dahil sa isang bagay na hindi naiintindihan, no? So, yun ang dapat nating alamin, no? Ikaw at ako, dapat nating tignan kung ano ba ang hindi magkakamali ang salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi siya mayakda ng kalituhan, no? So, tignan mo kung ano yung
nais iparating sa iyo, no? Minsan lamang mangyayari ito sa buhay ng isang mananampalataya, yung conversion, no? Sa panahon natin ngayon, hindi pwede na ligtas ka ngayon, ano? Kada ka maya-maya hindi ka na naman ligtas, ano? Ang tawag sa iyo doon, ano? Ganun ba yung ginawa ng Diyos sa atin sa cross ng Calvary, no? Hindi nila naiintindihan ang salitang justified by faith, no? Nang tayo ay manampalataya sa Ebanghelyo, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Agree ba kayo doon? Agree kayo sa sinasabi ng banal na kasulatan? Colossians chapter 2 verse 13. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh had he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Yung all trespasses, since birth, hanggang sa kunin ka na ng, hanggang sa ikaw ay matulog na rin sa lupa, all your trespasses, no, were forgiven, no. Sa harapan ng Diyos ngayon, tayo ay matuwid, no. Hindi pinag-uusapan dito kung feel mo o hindi mo feel, no. So, sa harapan ng Diyos ngayon, tayo ay matuwid dahil kay Kristo. Yung iba, dinadaan sa feelings, no? Parang hindi ko feel ayon sa kanya, no? Ayon sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus ang ating katuwiran sa harap ng Diyos. Si Jesus Christ ang ating katuwiran, no? Sa Colossians chapter 2 verse 10, and you are complete in Him, ano? Which is the head of all principality, no? And power. Kapag sinabi sa iyo ng isang pinakautangan na paid in full, wala ka nang babayaran pa, no? Bayad na eh. So, ang sinabi niya rito, and you are complete in Him, in Christ, no? Which is the head of all principality and power. Lahat tayo ay kumpleto sa ating Panginoong Jesus. Bakit mo pa ipipilit na binibigyan ng question yung ginawa ng ating Panginoon kung base sa yung kaligtasan ay depende sa yung performance, ano? Yun ang tawag nila sa mga taong PBA. Ano ba yung PBA? Hindi naman Philippine Basketball Association, ano? Yun ang tinatawag nilang performance-based acceptance, no? Yung iba, ang kanilang acceptance sa Diyos yung performance-based sila, no? So, ito ay isang declaration, no? na tayo ay kumpleto na kay Kristo, no? At ito rin ang deklarasyon na tayo ay naging matuwid, no? Sa harap ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo na nasa atin. So, sa panahon natin ngayon, maraming mga katuruan na hindi nanggaling sa salita ng Diyos, no? So, siguro masyadong itong pangungusap na to, no? At kung ito man ay nanggaling man sa salita ng Diyos, yung nakikita natin sa Word of God, maaaring ito ay hindi dispensational. Anong ibig sabihin ng dispensational? Ano bang ibig sabihin ng dispensational? Ang dispensational, tandaan natin, mula Genesis, no, hanggang Revelation, ito ay mga salita ng katotohanan. Lahat yan, from Genesis to Revelation, ano? Ang mga katotohanan ito ay ibinigay para sa lahat, no, ng tao. Pero tandaan, hindi lahat ng katotohanan na iyan ay nauukol, ano, para sa iyo at sa akin, no? So, ayon sa Romans chapter 15, verse 4, babasahin ko sa inyo. So, sana magkaroon kayo ng mga notes and pencil or pen para naisusulat ninyo ang mga verses, then inyong balikan, ano, sa ating pag-iwa-hiwalay, ano, para inyo itong makita, ano, at mapagbulay-bulay, ano. Hindi yung nanggagaling lang sa aking mga sinasabi, ano. So, ayon sa Romans 15 verse 4,
For whatsoever things were written aforetime. This is in the old time, no? Aforetime. Were written. Ito yung naisulat for our learning. This is for our learning, not for doctrine, no? That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Yun ang layunin ng salita ng Diyos is written to all people. Ito'y mayroong layunin ng Diyos in the old, present, and future. No? So sa iba't ibang panahon, ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang pamamaraan. No? Sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang dealing ng Diyos sa Israel ay iba sa dealing ng Diyos sa body of Christ. Tandaan natin to, no? Basahin niyo yung God at sundry times. Sabi niya doon, God spake. Siya ay nangusap sa iba't ibang pamamaraan, sabi niya, no? So, makikita natin doon, ang dealing ng Diyos sa Israel at ang dealing ng Diyos sa body of Christ ay magkaiba, no? Ang Israel ay nasa ilalim ng kautusan, no? So, by way of introduction lang naman ito, no? Ang ating tinatalakay dito is about tithing. Tithing, no? Pero I'm not talking about money, no? Ang Israel ay nasa ilalim ng kautusan. Sa kanila ay binigay ang mga kautusan, no? Nang si Moses, kinausap siya ng Diyos sa Mount Sinai, ibinigay ng Diyos through Moses ang mga kautusan, ano? Ang mga tipan, ano? At ang mga pangakong kaharian na sila ay magiging to become a kingdom priest. Ang kingdom priest na magiging priest during the millennial kingdom of Jesus Christ, ang mga Jewish people, no? During the 1,000 years reigning of Jesus Christ, no? In short, ang dealing ng Diyos sa bansang ito is kingdom program, no? Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, bago dumating si Jesus Christ, at naging silent yung Malachi and Matthew for 400 years, ang dealing ng Diyos, nangaral si Apostol Pablo, nangaral si John the Baptist na repent, no, and be baptized, for the kingdom of heaven is at hand. So doon pa lang ang pangangaral na ni John the Baptist ay tungkol sa paghahari o malapit na kaharian ng Diyos, ano? Kaharian ng langit, ano? Which referring to the visible kingdom of Jesus Christ. Again, ganun din ang pangaral ni Jesus Christ, ano? So ang programang ito ay pasamantalang natigil, ano? Itong kingdom program na ito pasamantalang natigil dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, no? At katigasan ng kanilang ulo, no? Ang bansang Israel, no? So kung titignan lang ninyo o kung iyon lang marahil narinig na niyo yung mga messages ko previously, yung mga nais kong ipakita o ipaalam sa inyo rito, alam ko na ito'y nagigets itong sinasabi ko, no? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, itong kingdom program na ito ay napending, ano? Doon bumagsak ang bansang Israel. Previously, tinalakay natin kung paano yung wild grapes in Acts chapter 7, pinatay nila si Stephen, doon bumagsak ang bansang Israel, ano? After the fall of Israel in Acts chapter 7, hindi nagtagal na naligtas, no, si Pablo at ipinahayag ni Jesus, ano, ang bagong dispensation, no, which is the mystery of the fellowship, no, na nakatago, no, sa Diyos before the foundation of the world. Itong dispensation of the grace of God, which is the body of Christ, the church, ito ay mystery, no? Walang nakakaalam dito beforehand, ano? Before. Ito ay itinago ng Diyos sa kanya, no? Pero nung nailigtas si Paul, being the minister of the Gentiles, inireveal ng Diyos sa kanya
no? Kaya yung grace extended to the Gentiles people. Ang pinaka original na the plan and purpose ng Diyos is to rule sa mga Jewish people to be a blessing sa mga Gentiles. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Jewish people, ang mga ito'y nahulog, ano? At itong inireveal ng Diyos ang kanyang naging plano sa mga Gentiles people. Yung mystery of the fellowship na nakatago sa Diyos, ito yung pagsasama, no, ng mga Gentiles and Jews dahil wala nang pagkakaiba, no? Kumbaga, wala nang there is no respecter of man, no? Ang Diyos is not respecter of man, no? So kung siya ay pinili ang bansang Israel to be as a chosen people na maging para mag-evangelize to all the nations, magturo sa mga lahat ng mga bansa, hindi nangyari yon, na-postpone yon dahil nga doon sa katigasan ng ulo. Ngayon, babalik na tayo sa ating, umpisa natin yung topic natin about tithing. No? I am not talking about money, gika-abstract sa inyo kanina. No? Pero may tanong ako sa inyo, no? Kayo ba ay nagbibigay ng ikapu? Nagbibigay ka ba ng ikapu alam naman natin, tayo lahat, naranasan natin, ano? Hindi ko lang alam ikaw kung nagbigay ka o hindi. So, personally, hindi ako nakapagbigay ng perfect, no? So, kayo ba ay nagbibigay ng ikapu? Dahil marami sa mga tithers, no? Ito, sa iba, alam ko na medyo kumbaga sensitibo sa iba, no? Pag pinag-aaralan mo, no? Ako personally, mula nung it is a blessing, no? Nung buksan ko ang salita ng Diyos at nakita ko yung mga bagay na dati hindi ko nakikita ngayon, hindi ako ma-open, no? Kung ano man ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? So, maging ang mga tithers na yan, maging sila ay nalilito, no? Kung ano ba talaga ang dapat sa ikapu. Maganda itong topic at sinisiguro ko sa inyo na hindi tayo lalabas, no, sa salita ng Diyos, which is rightly divided. No? Itong rightly divided, even the rightly dividing the word of truth, napakarami na hindi nila naintindihan kung ano ba yung rightly dividing. No? Kung minsan, mayroong mga leaders na nagbabanggit sa rightly dividing, pero parang hindi nila, sa totoo lang, all local churches are rightly dividers, no? Pero parang kung titignan mo, parang hindi nila naiintindihan, ano? Ang turo ng iba na narinig ko sa isang preacher, ano? Tithing is a basis in church giving. Siyempre, turo ng isang leader yon. Bakit? Pwede akong magtanong, pero hindi ko siya sasabihin ko ba? Hindi. Yun ang kanyang pananaw, di ba? So, ngayon, kung ito ang iyong basihan, ano, sa pagbibigay, saan ka nakabase ang iyong ikapu? Saan nakabase ang iyong ikapu? Pagbibigay sa gross income or sa net income? So, saan ba nakabase yan? So, magtiyaga lang tayo, no? At pagkatapos natin dito, alam ko na ito ay magiging blessing sa inyo, itong topic na ito. No? Ito ay isang pagbubukas kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. Remind ko lang mga kapatid na and friends, ako ay magbabagi sa salita ng Diyos at hindi ito galing sa akin. Huwag ninyo akong kondenahin, basahin ang mga talata na ating babasahin. Isang problema sa isang tao ay kung ano ang kanyang
natutunan at kinakalakihan, ay mahirap na itong alisin sa kanya. Ito ang mahirap sa itang tao. No? Tayo ay lumaki sa isang ibang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Napakahirap alisin sa atin yung mga naituro na sa atin. At ito ay naitanim na ng malalim sa ating puso. Pero lahat tayo ay may pinanggalingang grupo. At kung ano ang ating nakagisnan ay ating daladala, kahit saan naman tayo mapunta. Kahit saan. So, ang pinakamahirap lamang dito kung ang isang tao ay mawawala na sa kanya ang kakayahang matuto. Ito yung pinakamahirap sa parte ng buhay ng tao. Yung ayaw mo nang matuto. Yung ayaw mo nang bumitaw sa kahit na alam mong mali ang yung nakasanayan. Kahit alam mo na marami nang nagsasabi na yan ay hindi tama. Pero nananatili ka pa rin gumagawa ng bagay na yon. Ito yung pinakamahirap. At makapag-aral na muli. Ang pag-aaral, lagi kong binabanggit, is a continuous process. Ito ay continuous process. Hindi tayo lumabas sa mundong ito na tayo ay marunong ng magsalita. Nagsimula tayo sa isang letra. Sinasabi kong palagi, isa man sa atin ay wala pong nakarating sa dulo pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng bukas na kaisipan at intindihin ang salita ng Diyos at hindi ng tao. So, hindi ibig sabihin na sinabi ng isang tao, yun ang tama. So, kailangan mo itong tignan. Yun ba ay sinasabi ng inaayunan ba ng salita ng Diyos? So, itutuloy natin ang ating pagsasatithing. Maging sa panahon natin ngayon, for those who practicing the law of tithing. Actually, tithing is a law. Sila ay nalilito kung ano ba ang 10% na dapat ibigay at ang buong akala nila ang tithing is 10%. Ito ba talaga ang turo ng Biblia? Yan ba talaga ang turo ng Bible pagdating sa tithing? Nangyari ito sa akin at maaring nangyayari din sa iyo ngayon. Part of the teaching of tithe is true, and that is 10%. Pero kung ito ang iyong basihan sa iyong pagbibigay, katulad ng sinasabi ng isang preacher sa akin noon, if this is your basis, mayroon tayong magiging problema dito. Kung 10% ang iyong pagbabasihan. Mayroon tayong magiging problema dito sa lumang tipan. Just not only say, bring all the tithe, but bring all the tithes. Tithes with S. Pag sinabi mong tithe, walang S. Pag sinabi mong tithes, ang hirap bigkasin with S, nasa plural form, yung tithes. Yun ang nakalagay doon sa Malakay, chapter 3, verse 10. Yun ang nakalagay doon. Sabi niya, ang tanong ko, nabigyan na ba ninyo ito ng pasin? O ilagay lang sa sobre at ipasok dun sa ating mga plates, So, and then, naituro na ba sa atin ito, itong klaseng ito, Basahin ko sa inyo yung Malakay 3:10. Sa aking mga kasama na sa ating pong pag-aaral ito, continuously, I will gagawin ko ito. Hopefully, pag-pray nyo ako, kung interesado po kayo, regular kong gagawin ito every Thursday, 4 o'clock. And every Sunday, 4 o'clock. Iba-ibang topic, basahin ko yung Malakay 3:10. Kung mayroon kayong Bible, o kung wala man kayo, isulat niyo yan. Isulat ninyo,
Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Storehouse, tandaan nyo yung mga word, no? That there may be meat and mine, that there may be meat in mine house, no? And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be a room enough to receive it. So, ayon sa verse na ito, mayroong higit sa 10 bahagi dito ng salita ng tithes, which is in plural form. No? Now, kung ilalagay natin ang ating sarili under the law, kung gagawin natin yung basis, no, magiging under the law tayo, which is against, no, Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, no, but under grace. Now, kung upipilit natin ilalagay ang ating sarili sa ilalim ng kautusan and disobey this verse, Romans 6:14, i-disobey natin yon, there is a serious consequences, no? Kung ang ating titignan ang mga talatang ang talatang ating bubuksan ngayon, ano? Kung ano sinasabi ng batas tungkol sa tithing. Kala ko noon yung tithing o yung tithes, isang tithes lang. So napakarami pala yung tithe, no, na binabanggit ang banal na kasulatan. Siguro sa inyo, ngayon pa lang ninyo na makikita ito, hindi ko alam, baka nabuksan na ninyo, pero ang sinasabi ko sa inyo, there are different types of tithe. Kaya ang sabi sa Malachi chapter 3 verse 10, bring all ye the tithes, with S, plural. So, makikita nyo ngayon. So, by the way, kung ang isang nagtuturo, no, ay seryoso, no, patungkol sa tithing, hindi ba nararapat na ituro ang lahat, no, ang sinasabi ng batas patungkol sa tithing? Dapat ituro, no? Dapat ituro ng isang nagtuturo kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? So ngayon, tignan natin ang isang halimbawa ng tithe, no? Isang klase ng tithe. So dapat, kung sinusundan mo yung Malachi 3:10, kung pagbibigay ng ikapo, yung tithes, isa rito ay itong Deuteronomy 4, chapter 14, verse 22. Sana meron kayong Bible again, ano? Deuteronomy 14, verse 22. Ang sabi niya rito, thou shalt truly tithe, without S, tithe. This is isang klase ng pagbibigay ng ikapo. Truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth forth year by year. No? Ang salitang tithe here is singular. No? Ibig sabihin, isang klase ng pagbibigay ng ikapo at ito ay kabuuan ng ani. So, para sa mga katulad ko, ako ay nagtatanim ng palay. So, yung 10 bahagi doon, kailangan ibigay ko. No? Kung ako ay under the law, no? Nais kong gawin ito, kailangan asahan ko ba dadalhin? So mamaya, no, not to preempt, no? And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name. There, no? The tithe of thy corn, ito yung tithe ng kanyang mais, yung wine. Wine, it is about the vineyard, no? Yung grapes, no? And of thine oil, no? Yung oil referring to olive, o kaya yung flax, no? And the firstlings of thy herds, no? And of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. So, ituloy ko pa, no, sa pagbasa, verse 24, and if thy way be too long for thee, so, ito ay so that thou are not able to carry it. Siyempre, yung mga malalayong lugar, no, hindi nila kayang pumunta sa storehouse, no. So, or if the place be too far from thee,
Maaring to gawin nilang dahilan, ano? Which the Lord thy God shall choose to set his name there when the Lord thy God had blessed them. Sabi niya sa 25, then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose. Pero ito pa rin, sa mga taong walang kakayang pumunta na hindi nila kaya to carry their crops, ano? Their herds, everything, ano? Sa kanilang farm. So ito ay ilalagay nila sa isang storehouse, ano? Ang tawag sa lugar na ito kung saan nilalagay ay storehouse. Pampangan talaga na house. Storehouse, no? Sa panahon natin ngayon, ang storehouse ay hindi local church. Magkaiba to, no? Baka hindi natin na nabibigyan ng pansin, ano? Yung storehouse, no? Sa panahon natin ngayon, ang storehouse ay hindi local church, no? Natulad ng ating nakaugalian, no? Kung saan tayo nagkakaroon ng fellowship, kung saan tayo nag-worship, kung saan tayo enjoy our fellowship, no? Hindi yun ang storehouse, no? So, hindi na kailangang spiritualize, no? Ang bagay na ito, na malinaw namang sinasabi sa Malakay 3:10, no? Ang sabi niya, bring all the tithes in my storehouse, no? Sa kanyang storehouse, no? So, yun ang unang klase ng tithe na without S, no? Without S. So, siguro ngayon lang, ako rin, ngayon ko lang halos napansin to. Siguro ngayon lang din ninyo napansin ito. Verse 28. At the end of 3 years, o ito naman, ano? At the end of 3 years, teka, para hindi tayo makasabay kayo, ang binabasa natin is Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14. Nasa verse 28 na tayo, no? At the end of 3 years, no? Thou shalt bring forth all the tithe without S. Compare nyo yan sa Malakay 3:10, ha? Tithes with S. So, ibig sabihin, lahat ng klase ng tithe ay kailangan ibigay mo kung yun ang sinusunod mo. At the end of 3 years, thou shalt bring forth all the tithe of thine increase, no? The same year, and shall lay it up within thy gates. Saan mo ilalagay yun? Sabi niya, doon sa gate. Siguro, doon sa mga taong, of course, sa mga needy. Ganun ang ibang lahi, no? Naglalagay sila ng pagkain, no? Sa harap nilang gate, no? Nakakatikim din ako doon sa mga ganung sa Saudi, no? Mayroon silang pagkain sa gate nilalagay. Alam mo naman yung mga taga-Saudi, sila yung sa Kapampangan, Kosyang. So, ito pa ang nakaligtan ng mga tithers, no? Pagkatapos ng 3 taon, basahin niyo ulit yan mamaya para makapag-review kayo. Pagkatapos ng 3 taon, kailangan mong kunin yung 10%, no? It is additional dun sa mga unang tithes, no? At ilagay mo yon sa hindi sa storehouse, kundi ilalagay mo sa harap ng yung gates, no? May gumagawa ba sa atin ito? If you are seriously doing tithing or tithes, ginagawa ba natin ito? Excuse me, no? Basta ito lang ang sa akin, no? Maging open ang ating mind. Kung gusto nating ako naman, ang importante yung ang ating pinag-aaralan, it is biblical and dispensational, no? Ngayon, tignan natin ang ikatlong tithe na inutos ng Diyos sa Israel, no? Tignan natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 8. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Iinom lang ako ng konti at hintayin ko kayo, baka mayroon kayong Bible na. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Okay. At that time, the Lord separated the tribe of Levi
So, kilala naman ninyo si Levi, no? Na si Levi ay sorry, saan ba na? At that time, the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless in his name unto this day. So, ang mga Levita, sila ang nangangasiwa, no? Nangangasiwa sa tabernakulo. Ito ang kanilang tungkulin, ano? Sila ang may tungkulin sa pagbuhat ng tabernakulo. Where Levi had no part nor inheritance. Wala silang bahagi sa mana, no? With his brethren. Di katulad ng 11 tribes, wala siyang bahagi, no? Sila yung mga taga-pangalaga, no? Sa templo, no? The Lord is his inheritance, according as the Lord thy God promised him. Kaya si Levi ay walang inheritance, no? Kundi ang Diyos, ano? Ang Diyos ang kanyang inheritance. Ang sabi niya, sila ang nagdadala ng tabernacle in the wilderness. Sila lamang ang pwedeng humawak sa golden altar, ano? Yung mga Levites. Sila lamang ang pwedeng humawak sa golden incense, ano? And the ark of the covenant. At gawain nila ito ang gawain ito ay exclusively for the family of Levi, no? Naalala ba ninyo nang si Uza, nang sa isang giikan doon ay tangkang tumulong at inalalayan niya ang act of God? Anong nangyari? Pinatay ng Diyos, no? Because na ang akala na ni Marail, Uza, na siya ay makakatulong, no, sa ginawa niya. Dahil hindi, no? Dahil ito hindi karapat-dapat. Dahil hindi niya yung tungkulin. Dahil hindi siya karapat-dapat na gawin ang bagay na yon. Ang gawang ito ay para lamang sa mga Levita, no? Kaya ang Diyos ay gumawa ng provision para sa kanila. So ano ang provision na ginawa sa kanila, no? Verse 21, Numbers 18, verse 21. And behold, I have given the children of Levi, no, all the tent in Israel, no? And behold, I have given the children of Levi all the tent in Israel. Tingnan niyo, hindi naman aparte ito, yung tinatawag nating tithes, isa ito sa mga tithes na yon, ano? It is another 10% sa mga sa ibang tents na tithes na ibinibigay, ano? Itong 10% na to para sa Israel, ano? Liban pa dun sa mga tithes na ibibigay, ano? Dun yung nakalagay sa harap ng bakod nila at dun sa mga klase ng iba't ibang mga bungang halaman o ano mga ilalagay sa storehouse, no? Yun ang mga klase ng mga tithe, no? So, itong another 10% on top of 20%, ating mga accountant at sigurado alam nila yan, ano? Hindi lamang 10%, no? Ngayon, sa mga nagnanais, ngayon, sa mga nagnanais, ilagay ang sarili sa ilalim ng kautusan ng tithe. Kung gusto nilang gawin ito, so gawin nila itong tamang pagbibigay, ano? Sundin nila yung kung ano yung sinasabi nila tungkol sa mga tithes. Yung binasa natin, 3 klase ng tithe. Hindi lang isa. Kaya nung sabihin ni Malakay, ano, sa 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. Bring ye all the tithes. Hindi natin ito kasi napapansin eh. Yung tithes, lahat ng klase ng tithe. So siguro ngayon, ewan ko kung agree kayo, pero ako satisfied ako doon sa sinasabi ng Word of God, no?
bring ye all the tithes. Yung tithe para sa mga Levites, yung tithe para dun sa harap ng gates, at saka yung tithe na ilalagay dun sa kamalig, no? Walang kamalig sa church ilalagay kung pwede, no? Pero mahirap, no? So, so ngayon, atin nang maintindihan kung bakit ang talatang ito ay naging plural, no? Naging plural. O kailan ba natin narinig ang bagay na ito? Ito pala yung tithes na to, plural, in the plural form. Samantalang yung binasa natin kanina, walang S, tithe. So ibig sabihin, there is more than one tithe, no? Kung ikaw ay isang tither, you should follow them all, not only one, no? Ito naman ang panakot sa mga hindi gumagawa nitong tithing, no? So, will a man rob God? Sabi nung 8 verse 8. Yet you rob me, sabi niya. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Then in verse 9, ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Nakita nyo yung whole nation? This whole nation? Sino yun? Sino yung whole nation na yun? Israel, no? Israel is dealing, God is dealing that time through Israel. At wala naman, ang tawag niya dun sa mga Gentiles people, you and me, para tayong mga aso lang, ano? Dog, tawag sa atin doon. We are hidden, no? Ang tawag sa atin, He is not dealing to us, with us, no? Ang Diyos. So, magiging blessing, magiging bahagi lang tayo sa kanila. Kung tayo ay, kung nais mong mapunta sa kanila, kailangan ka lang magpatuloy that time at magpabautismo, no? Magiging proselytes ka, no? Dun sa bansang Israel, no? So, malimit ang mga talatang ito ay ginagamit sa mga pulpito upang magkaroon ng takot, no? Ito yun, ano? Sa iba, hindi naman lahat. Pero naman genuine heart na ang talatang ito ay ginagamit sa mga pulpito, no? Upang magkaroon ng takot at gawin ng miyembro sa isang kapulungan, no? That the practicing tithing. No? Naalala ko during the pandemic time, no? Ito yung nakakatuwa, no? During the pandemic time, may mga local churches na ito hindi naman marites, ano? Naging bahagi lang ng ating usapin, ano, pag-aaral, ano. Merong mga taga-singil ng tithes. Actually, tithe lang pala, tithe. Kasi 10% lang ng tithes, no? Ng tithe. Hindi tithes. Kasi tithes, pag sinabi mong tithes, lahat ng klase ng tithe dapat ibigay, no? Para sa mga member, no? Pandemic time, dahil nawalan ng income ang simbahan, kaya naisip na magkakaroon ng kolektor, parang doon sa mga naniningil dati sa mga kuryente o sa mayroong mga taga-singil, no? Kaya naisip na kolektahin na lamang ang mga tithe ng member sa local church. So, saan na ba tayo? So, ang tanong kung hindi makapagbigay ng tithe o tithes ang isang mananampalataya ngayon, ito isang tanong lang Ang isang mananampalataya ngayon, ninanakawan ba niya ang Diyos ayon sa talata? Kung hindi ka makapagbigay ng tithe, no? Ninanakawan mo ba ang Diyos? Siyempre, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, no? Nakalagay doon, siyempre, ang nagtuturo sa iyo na magbigay ng ikapu ay siya ding nagtuturo na ninanakawan mo ang Diyos. Siyempre, iyon ang ituturo sa iyo, di ba? Dahil sa talatang ating nabasa, ang turo nila dapat magbigay ng 10%.
magbigay ka ng 10% sa iyong tinatangkilik. At personally, witness ako sa turong ito, no? Yes, dahil ganun din naman ang ginagawa ko, di ba? Alam ba niyo na kahit ang mga kapatid na gumagawa nitong tithing, hopefully sana, hindi ko lang alam kung mayroong hindi ko lang alam, baka naman na mayroong perfect na gumagawa nito. Alam ba ninyo na kahit ang mga kapatid na gumagawa nitong tithing ay ninanakawan nila ang Diyos? No? Ninanakawan nila ang Diyos, no? Bakit? Bakit ko nasabi yun? Dahil hindi lamang ito 10%. It is more than that, no? There are 3 types of tithe to give all your tithes. Yung binuksan natin kanina. So, para makumpleto mo yun, ano? Sa 3 klase niyon, so meron kang dapat na ibibigay, ano? So, hindi ibig sabihin, hindi lang 10%. Hindi lang yung 10%. So, hindi nila ito na nagawa. Sila ay, pag hindi ito nagawa, ang nangyayari ay kinukondena, ano? Mayroon nga akong kilalang leader, no? Kapag hindi makapagbigay, binubugbog sa pulpito ang kanyang bawat miyembro, no? Mantakin mo na, sabi nga ni Brother Dadong, siguro kilala niyo si Brother Dadong. Pagka daw yung kalabaw, wala ng gatas at ang tawag dito, dumededi pa rin yung bisero. Alam mo na ang mangyayari sa bisero, sisipahin siya, no? So yun ang kanyang kasabihan, ano? Si Brother Dadong, yun ang isa nating matandang kapatid sa Kalulot, no? So pag hindi nakapagbibigay, no, ipapalpit ka niya, no? Ito yung mahirap, no? Yung ilalagay ka pa sa pulpito, no? Mayroon nga akong alam na leader diyan na makapag-generate lang ng income, no? Sa church. Ang daming kolektahin, no? Ang daming kinokolekta, no? At iba-iba ay ang ibang mga kapatid nangungutang lang upang magbigay lang sila. Ang daming nakalagay dyan, I love my pastor, I love my building, no? Mayroong first fruit, kung ano-anong klaseng collection, mangungutang yung mga kapatid. Hanggang sa wala naman silang magko-commit sila, no? Hanggang sa may utang sila pero nakapagbigay naman sila. For them, ang akala nila is magbibigay ng luwalhati sa Diyos, ano? So, ito pa kung ito pa, no? Pansinin niyo, ito nangyayari ito. It is reality, no? Kung umuwi ang tither, pag umuwi ang tither, halos wala nang pamasahe. Ay, marami akong nasaksiyan na ganyan. Pero ang nagturo ng tithes, naka-SUV or mamahaling limousine, no? In Amerikano. No? Pagkatapos ng service, ang nagtuturo ng tithes, no? Kakain sa magagandang restaurant, no? Ang tither, halos magluluto pa lamang siya ng kanyang makakain. Ang tanong dito, hindi ba nila alam? Hindi ba nila alam ito bang ang itinuturo sa ating mga Bible, ito ba yung tinuturo sa Bible school ang tungkol sa tithing na to? They should know it, no? They should study the word of truth, no? Rightly divided. Ewan ko kung nakapiring yung natin, ano? Bakit ba hindi natin tinitignan yung salita ng Diyos? Bakit hindi natin nakikita itong bagay na ito, no? They should study the word of truth rightly divided. Ito laging sinasabi ko. For sure, madami silang alam sa salita
maging sa Hebrew and Greek. Pag narinig ko, halos magsalita na sila ng mga Hebreo mga Griego kung ano-ano yung mga ang nakikita kong problema sa totoo lang sa ating pag-aaral pagdating sa salita ng Diyos. Ayaw nating sundin ang paraan ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang pilit nating ginagamit at sinusundan yung pamamaraan ng tao. Kung ano ba yung paraan ng tao, iyon ang ating ipinipilit. Ano ba ang sabi ng ating apostol kay Timoteo? Study to show thyself approved unto God. Approve unto God. To show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, sabi niya. Ano sabi niya? Rightly dividing the word of truth. That's it. Yun ang paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. By rightly dividing, Kaya hindi lahat, Kaya nga, itinuwid ni Pablo si Timoteo ng ganito, Higit pa nating binibigyan ng halaga, ang paraan ng turo ng tao, kaysa sa direct instruction ng salita ng Diyos sa ating panahon ngayon, Now, kung ang Malakay chapter 3 is in full operation today, alam ba natin kung ano ang mangyayari sa taong ninanakawan ang Diyos at hindi nagbibigay ng higit sa 10% sa tatlong klase ng tithing? Look at verse 9. Look at verse 9. 3:9. Malakay. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this noble nation. Napakadaling intindihin kung sino ang kausap ng kanyang salita. In Malakay chapter 1 verse 1. Tingnan nyo yung Malakay 1. The burden of the word of the Lord to body of Christ. Ganun ba yun? To the body of Christ? No. The burden of the word of the Lord to Israel, by Malakay. Wala pa naman ng body of Christ during that time. The body of Christ it was hidden God. It is a mystery, Hindi pa iyon alam. Hindi pa iyon ang nangyari lang ang body of Christ. Inirebel lang ito nung inirebel niya kay Pablo, Dito, maraming nagkokontrahan dito. Ganun talaga, Hindi naman lahat tayo ay may kanyang-kanyang point of view. Subalit, ang aking by rightly dividing the word of truth, ito ang aking nakikita. Try ko lang na encourage ko kayo na buksan ang aking mga topic from the beginning, mula sa timeline, makikita ninyo itong aking binabanggit na ito. Ito ay naka-address sa bansang Israel, The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Ito ay naka-address sa bansang Israel. God called them in verse 3 o chapter 3, verse 9, the whole nation. Pag nakita mo yung word na nation, without S, mostly referring to the nation of Israel. Pagka to the nations, and with S, ito ay referring to the Gentile nations, Hindi ito sinulat para sa body of Christ dahil ang body of Christ that time, sa panahon na yon ay wala pa. Wala pa. Ito ang simpleng katotohanan, which is written in the page of your scripture, Simpleng katotohanan. Nandoon sa mga banal na kasulatan, Kung iniisip natin na tayo ay under the law, bakit daw si Abraham, hindi naman siya under the law, bakit nagbigay ng tithes? Merong ganung nagsalita sa akin O di, saan ba galing yung kinuha ni Abraham? Kung gusto mong gayahin si Abraham, saan ba niya kinuha yon? Ang kanyang pagbibigay.
In fact, that is Abraham. Sa atin, mayroong instruction, definite instruction. Bakit mo kasi pinipilit yung hindi mo naman na instruction? Anyway, sabi ko nga sa inyo, nag-aaral tayo. Hindi ko naman ipipilit sa inyo itong bagay na aking nakikita, no? So, ito'y sa salita ng Diyos. Ninanakawan natin ng Diyos at ito ang turo ng ating leader, ano? Hindi ba isang seryosong bagay ito kung pinaniniwalaan mong ito ay totoo? Itong tungkol sa tithing na ito. Tinuturo sa iyo, inangkin mo ito, sinusuway mo, at hindi mo sinusunod. Bakit nasabi natin yon? Ikaw ay sumasang-ayon sa nagturo sa iyo at hindi mo sinusunod. Ano ang magiging tawag sa atin yan? Ito yung turo, no? Hindi mo naman sinusunod. Inangkin mo, no? Kung ito ay pinapaniwalaan mong ito ay sa iyo ang Malakay 3:10. Kung ang Malakay 3:10 is applicable for us nowadays, ninanakawan mo ang Diyos and you are under curse. Yun ang malinaw na ito nakikita natin sa salita ng Diyos. Bakit naman, no? Dahil hindi mo naman ginagawa eh. So you are under curse. Bakit ko nasabing hindi mo ginagawa? Nagturo sa'yo, 10% lang eh. Isang klaseng tithe lang eh. But sinabi ng Malakay 3:10, bring all the tithes. Oh, there are different kind of tithe in your scripture, no? Akala niyo nakapagbigay na kayo ng tithe, no? So, hindi pa pala. So, anyway, isa man tanong ng tayo ay sumang-ayon sa turo ng tithing ay para sa atin. Ginawa ba natin ito ng walang mintis? I mean, ito ba'y perfectly na ating itong sinunod, no? Walang makapagsasabi, di ba? Dahil hindi naman natin perfectly ginawa ito, no? So, sabi sa Hebrew, ito pa yung, sa Hebrew, it is fearful thing to fall in the hands of the living God. Actually, ang Hebrew is written to the Hebrew people, no? Is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Kung ito ay pinaniniwalaan mo para sa iyo, bakit hindi natin gawin itong seriously? Take it seriously. Kung ito ay para sa iyo, no? Tayo ay mapalad, no? Dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Nang sabihin ni Pablo, I speak to you Gentiles. Si Pablo ang ating apostol, at kailanman na hindi itinuro ni Pablo ang tungkol sa ikapu. Hindi niya itinuro ang ikapu. No? Paano naman ang ebanghelyo sa New Testament? Naghahanap tayo ngayong tithing sa New Testament. So, which is contrary to many opinions. Ano? The section of your Bible in the four gospel, sa ayaw at sa gusto mo, ay bahagi pa rin ng Old Testament and not New Testament. Halos lahat ng translations ng Biblia ay makakakita ka ng fly leaf, no? Between the Malakay and Matthew. Merong inserted na fly leaf between the Malakay and Matthew. Ay may nakasulat na New Testament. Subalit ito ay mali. Mali 'yun. No. Ang mga naglagay doon ay yung nasa mga tawag din sa mga printer. So, 'yun ang ginawa nila, no. So, after Malakay, mayroong 400 years silence between these two books. Pagpasok mo sa Matthew, ikaw ay pumapasok sa isang Old Testament village. Old Testament village na? Bakit? Bakit ka pumapasok sa Old Testament village? Ang presensya ng mga sinagoga ay nandoon. No? The synagogue, the blood of goats, and other animals being offered on a daily basis. Nandoon, no?
The it is full operation, ano? Yung gawain sa temple is in full operation, ano? Ikaw ay pumapasok sa ilalim ng kautusan. The categorized So alam naman natin na ang kautusan, it is categorized, ano? Into three, ano? Into three. Ito ay nanduroon, ano? Nanduroon dun sa apat na ebanghelyo, no? Sa Matthew, Mark, Luke and John, ano? Yung tinatawag nilang spiritual law, legal law, and ceremonial law. Nandirito, no? In full operation at wala kang makikitang biyaya, no, ng kaligtasan sa mga panahon na yon. They are under the law. They are under the law. It is 100% here defying the law. Here you will die, no, sa panahon na yon. Pag nagkasala ka, mamamatay ka, no? Naalala niyo si yung nagbenta ng lupa, sa Acts, yung dalawang mag-asawa na nagbenta sila ng lupa, nagsinungaling sila sa Diyos at pinatay sila ng banal na espiritu. So dahil lang doon sa kanilang pagsinungaling. Pag sinabi nating biyaya ng Diyos, alam naman nating from Genesis to Revelation, ang presence of grace ng God ay nandoon, no? The grace of God na tinutukoy ko dito ay biyaya ng Diyos sa iyong kaligtasan. Hindi natin kailangan gawin ang kautusan upang tayo ay maging matuwid sa Diyos, no? Tingnan natin itong Pariseo, no? Tignan natin itong Pharisee. In Luke chapter 18 verse 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself. God, sabi niya, I thank thee, sabi ng itong Pharisee na to, no, that I am not as other men are. Sabi niya, ganito yung mga Pharisee, mapapagimbabaw, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican, sabi niya. At sabi niya, nagyayabang na hindi siya katulad ng itong publikano. Itong publikano kasi ito yung mga tax collector. Sa panahon na yon, pag tax collector ka, ang tawag sa iyo publican at makasalanan, no? Hindi ako publikano, hindi ako mapangulan niya. Matuwid akong tao at hindi ako yung extortioners, yung mapanira, no? So, in verse 12, I fast twice in the week. 2 beses pa siyang nagpa-fasting, no? I give tithes. O, tingnan niyo ito, no? Tingnan niyo ito. No? I give tithes of all that I possess. No? Narito ang isang Pariseo, no? This Pharisee, na nananalangin sa kanyang sarili, no? Pero hindi siya nalilito pagdating sa kautusan, no? Pagdating sa kautusan, hindi siya nalilito. Ang sabi niya, siya ay nagbibigay ng ikapu or tithes with S dahil alam niya ang Matthew o Malakay chapter 3 verse 10, alam niya kung ano yung tithes. Lahat ng klase ng tithes kanyang ginagawa. O, pansinin niyo, no? I give tithes of all that I possess. O, diba? Nakita natin kung gaano kahigpit ang mga Pariseo pagdating sa kautusan. These people, no? Itong mga Pariseo ito, tuklukang Kapampangan, tuklukang karayom nga na, karela na, busbus karayom nga, no? The word tithes here, in plural form, no? Ibinibigay niya ang lahat ng klase ng ikapo, no? Ang ugali ng taong ito ay hipokrito, no? Comparing himself to the publican. 13, tingnan niyo yung 13. Lumakas ang ulan. Sana naririnig niyo yung ano ko. Verse 13, and the publican standing afar off would not lift up so much
as his eyes unto heaven, but smote upon him, upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. In verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Yung Pharisee. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Ano ang ending sa mga talata na the publican, he was justified rather than the Pharisee? Dahil ang publikano ay may tamang puso. Dinidibdib niya ang kanyang sarili at hindi makatingin sa langit dahil siya ay isang makasalanan. Iniisip ko kung sino ang pariseo na ito. Sino kaya itong pariseo na to? May mga nagsasabi na ito si Pablo, Kasi si Pablo maaari, Pero ano lang naman ito, Sino ba si Pablo? He is a Pharisee of the Pharisee, Siya ay naturuan under the feet of Gamaliel, Naging dalubhasa siya sa pagdating sa kautusan, Kung itutuloy natin ang timeline by the way of, I encourage you na panoorin ninyo ang aking topic sa timeline, sa aking YouTube channel. Hindi tinanggap si Jesus ng bansang Israel. Ito, hindi tinanggap si Jesus ng bansang Israel. Siya ay pinatay, pero nagbigay ng extension of mercy for 1 year. Nagbigay siya ng extension of mercy. Pagkatapos na siya ay nasa krus, ang ating Panginoong Jesus, humingi siya ng nanalangin siya na patawarin sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And then, anong nangyari? God gave them an extension of mercy until for 1 year. Merong isang parabola, the fig tree. Yon ay isang taon. Sabi niya doon ng ang sabi na nagtanim doon, sabi niya, bigyan natin ng isang taon bago natin puputulin. Una, bibigyan ko ng pataba, lalagyan ko ng fertilizer. After that, pag hindi siya namunga, then let it cut down. Puputulin natin. So, eksaktong 1 year yun, From the death of Christ until the death of Stephen. Doon nahulog ang bansang Israel. Doon naputol ang dealing ng Diyos. Temporarily naputol, temporarily na-postpone, ang plano ng Diyos for Israel, ang kanyang planong establish His kingdom to reign over Israel, naputol, So doon dumating, nabuksan ang isang hidden mystery and revealed to Paul. Yun ang mystery of the church. So, ngayon, nang naligtas si Pablo at pinahayag ng Diyos ang isang bagong dispensation of the grace of God, hidden since the world began. Ito yung inireveal niya kay Pablo ng Diyos. Babasahin ko sa iyo itong mga talata. Ephesians chapter 3 verses 1 to 6. So, ang sabi niya rito, pakinggan ninyo, o kung meron kanyang Biblia, tignan ninyo. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Sa kanya muna, which is given me to you word, How that by revelation He made known unto me the mystery, Sa kanya ni-reveal, How that by revelation He made known unto me the mystery. Kapag sinabi nating mystery, walang sino mang nakakaalam. Di ba? Mystery Walang nakakaalam. Maliban na lamang kung ito ay ipinahayag sa iba, and that is Paul, ipinahayag sa kanya,
When this mystery, which is hidden since the world began in God, nung in-reveal niya ito kay Paul, that's no longer a mystery dahil na-reveal na kay Paul, no? As I wrote aforetime in words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Verse 5, which in other ages, see, sabi niya rito, was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles. Later on, sa mga apostles and prophets, dahil, but the first man who received revelation sa mystery na yon is Paul. Ano ba yung mystery na yon? That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. Sino yung fellow heirs? Yung mga Jewish people, no? The Jews, no? So, ito pa, in Colossians chapter 1, verse 25 and 26. Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. So yan, mystery na ni-reveal sa kanya, no? In Romans 16:25, ito pa, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. No? So, sa ating panahon ngayon, ang tunay na pagbibigay ay nararapat lamang sa talatang ito, no? Nung magkaroon ng instruction to the body of kay Paul for the body of Christ, ang tamang pagbibigay ay ito, no? Sa talatang ito, nang sabihin ni Apostol Pablo na siya ay ministro ng mga hentil, Romans 11:13, no? Makikita nyo, for ay, ano ang pagkasabi niya doon? Ang sabi niya, siya ang minister ng mga Gentiles, no? Ipinahayag ng Diyos sa kanya ang mga talatang ito na dapat sundin ng bawat mananampalataya, no? Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, no? Or of necessity, for God loveth a cheerful giver, no? Di ba malinaw na napakasimpleng paraan ng ibinigay sa atin? Verse 8, sabi niya, and God, verse 8, and verse 8, no? And God is able to make all grace abound toward you. Sorry. In verse 8, and God is able to make all grace abound you toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Ito ang espiritu ng pagbibigay. Ito ang espiritu ng pagbibigay. Let him that is taught in the word communicate, no? Kung unto him that teacheth in all good things, no? Kung ano man yung natutunan mo, kung ano man yung magandang natutunan mo sa salita ng Diyos, ibahagi mo, no? Ibahagi mo, no? Hindi doon sa kapakanan, no? Yung iba using the word of God, inahalo doon sa magiging minsan nagiging business na. Actually, hindi nawawala ito, no? Pero alam ko later on, ang sabi nga ng salita ng Diyos, study to show thyself approved unto God. To show thyself approved. Magiging approved tayo sa Panginoon, ano?
sa pagtuturo sa salita ng Diyos. So kung maganda itong, ang sabi niya, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sabi nga ni Paul, and all the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same, sabi niya, ituro mo sa kanila, sabi niya, no? Sa kanyang mga salita. So, sa ngayon, pasamantala kapatid, i-close ko muna sa panalangin. I hope sa Sunday, I'm trying to study the unpardonable sin. No? Sana tulungan niyo ako na pag-aralan natin ito. So, marami akong mga nais ibahagi sa inyo. So, let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng privilege na to share and pag-aralan ng salita, ng inyong mga salita. Maraming salamat sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan na sa malayong lugar at nandirito. Laging tayo at nakapiling ko sila sa aking pag-aaral. Maraming po salamat. Bless them, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. At pagdalain ko, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna sa aming buhay. Kaya marami pong salamat. Ito po ang aking hiling dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. No? Maraming salamat mga kapatid. Alam ko na sa iba mahirap tanggapin ito, topic na ito, no? Pero I encourage, no, everyone na aralin ninyo muli ang ating tinalakay, no? Sa araw na ito, continue tune in sa aking FB account. Marami pa akong ibabahagi sa inyo at alam ko na magbibigay ito ng daan, no, upang aralin natin ang salita ng Diyos rightly divided. So, God bless po sa lahat. At to God be the glory. Teka, tignan ko muna yung aking maging para ma-greet ko sila. Brother Edward, Ed Alcaide, salamat bro. Rolly Gabasio, thank you. At Charleston, US TV, thank you. Sino pa ito si Pastor, salamat po, Pastor. At naging bahagi po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga kapatid pa na kanina siguro hindi nakapag anyway, maraming salamat sa inyo. So hanggang sa susunod na pag-aaral, bye for now and to God be the glory.